Hindi napigilang questionin kung saan kinuha ang ginastos para sa naturang selebrasyon. Ayon sa Malacanang, mga malalapit na kaibigan ng Pangulo ang nagbayad para sa private concert at walang ginastos ang pamahalaan sa selebrasyon. Nilinaw din ng Presidential Communications Office o PCO na hindi alam ng Pangulo na inimbitahan ang naturang banda para magtanghal sa kanyang birthday party. Ito raw ay sorpresa para sa Pangulo. Inilabas ng PCO ang pahayag matapos mag-post ang vlogger na si Sas Sason nitong Biyernes na nagkaroon si Marcos ng private party sa Manila Marriott Hotel kung O yan mga kababayan, pag-usapan po natin itong naging viral na video, itong Duran Duran mga kababayan, na nag-perform nga po ito sa isang bilang birthday celebration ni PBBM. Saan nga po ito po ay isang surprise gift ng kanyang mga kaibigan. Binigyan po ito ng malisyoso ng mga DD vlogger, mga DD supporter. Ipinapakalat po nila na ito daw pong ginastos po dito sa Duran Duran ay pera daw po ito ng taong bayan. Totoo po kaya yan? Yung pera po dyan, nagpalabas po ng statement ang Presidential Communication Office na yung surprise gift na yan, ayan po ay hindi po alam ni PBBM. Kasi nga, kung ipapaalam sa kanya, hindi na po ito surprise. Hindi po ba? Pero ang gumastos po nito, mga kababayan, ay pera po ito ng mga kaibigan ni PBBM. Alam naman po siguro natin na hindi po basta-basta yung mga kaibigan ni PBBM. Hindi po ito mga milyonaryo. Sila po ay mga bilyonaryo, mga kababayan. Kumbaga sa barya lang sa kanila yan. O itong mga kaibigan ni PBBM siguro, nag-usap-usap, nag-share-share, o arkilahin natin ng Duran-Duran para mag-perform sa ating bilang surprise gift sa ating mahal na presidente. O kaya inarkilan nila. Unang-una, nung inimbita na nga po itong si PBBM, dyan po sa birthday party na yan, dyan sa Marriott Hotel sa Manila, siyempre nagulat na lang siguro si PBBM kung nandun na siya. Nagulat na lang siya na nandun ang Duran-Duran. O ito pong Duran-Duran na to, mga kabayan, sumikat po ito noong 1978. Sikat na sikat po ito hanggang 1980. Noong 1980, sumikat naman po dyan, pumasok na po dyan yung Poison. Tapos yung Depeche Mood. Ayan po sikat na sikat noong 1980s. Itong Poison at Depeche Mood. Itong Duran-Duran ay nagsimula po ito noong 1978. Pagkatapos po noong 1980, noong 1986, pumasok na po dyan yung The Clash. Noong 1988, pumasok na po dyan yung Asker Do. Yan po ang mga sikat nung araw na rock band. Noong 1992, ito pong kinanta ng Duran-Duran na Black Moon, nirelease po ito noong 1992. Ayan po ang Duran-Duran. Dahil nga dito, sa nangyaring ito, pinapakalat ng mga DD shit na to, itong birthday party na to na bilang surprise gift sa kay PBBM, pinapakalat nila na pera daw po ito ng taong bayan ang ginastos dyan. Yan po mga kababayan. Dahil gusto po nitong mga DD-list na ito, linlangin ang mga tao para magalit sila kay PBBM. Kasi sinasabi nila, korupsyon daw. Kaya naglabas nga po ng statement ito pong Presidential Communication Office na ang pera pong ginastos dyan, hindi po yan pera ng bayan. Pera po yan ng mga kaibigan ni PBBM ng mga bilyonaryo.
Yung pera po ba ng mga kaibigan ng PBBM, pera po ba ng taong bayan yan? Hindi, sarili nilang pera yan. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga DD shit na to, sa mga vloggers, sa mga DDs na nagpapakalat ng mga paninira na wala naman katotohanan. Naiinggit lang kasi ang mga to, mga kababayan dahil sa si PBBM lang po nakapagsagawa na nag-birthday siya, binuksan niya po ang Malacanang. Pinakain niya mga ordinaryong tao na nagpuntahan dyan para bumati sa kanya. At saka nung panahon na nagsiselebrate siya, nagtatrabaho po si PBBM. Namigay siya ng tulong sa mga magsasaka. Namigay siya ng 3.19 billion sa mga probinsya para sa mga magsasaka. O yan po ang kanilang ikinaiinggit. Yan po ang totoong kanilang ginagagalit. Pag kasi PBBM nakakagawa, nakakatulong sa tao, galit na galit po sila ng mga didilis. Hindi kasi nagawa yan nung dating administrasyon Kaya ganyan na galit sila. O yung mga korupsyon nung nangyari kay Duterte, mga kababayan, o bakit hindi nila ito nakita? O, sino po ang kanilang ugali? O, pagka hindi nila kaalyado, kahit na wala namang korupsyon, sinasabi nila, may korupsyon daw. O, pero nung panahon ni Duterte, siya na nga mismo ang umamin na 5 beses ang tumanggap ng regalo mula kay Kibuloy. Duterte nakatanggap siya ng mga regalo mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Duterte, 5 properties ang ibinigay sa kanya ng religious leaders sa mga nakalipas na taon. Pero sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 2014, nakasaad lamang na meron siyang nabiling 2 residential properties sa MAA, Davao City noong 1997 at 1999. Kasi sir, pagka taga-gobyerno. Oo, sir. Sir. Sabi niya, bakit maging bawal? Bakit maging bawal? Doesn't Pastor Kibuloy, sir, have businesses? Wala that deals with government? Wala. Wala. Reliyon yan. Ikaw kung anak ka ng hampas lupa, pasensya ka. O, bakit hindi kayo nagsalita? Bakit hindi kayo nagalit? Bakit hindi ninyo pinuna si Duterte? Inamin po mismo yan, mga kababayan ni Duterte, na 5 beses siya tumanggap ng regalo mula kay Kibuloy. Mga ari-arian, mga mamahaling mga sasakyan. O kaya, huwag kayong magpapakalap ng mga fake news para sirain lang ang gobyerno. O, hintayin nyo na lang ang 2028, may eleksyon naman Di patakbuhin nyo yung gusto ninyong patakbuhin. Ganun lang yan. Pero pagka nandyan ang may nakaupo na, dapat tumulong kayo, suportahan nyo na lang. Nagsisikap ang presidente na para maayos ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Hindi siya tumitigil sa mga paghahanap ng mga solusyon para matulungan ang mga sambayan ng Pilipino na mayangat ang buhay, ang kabuhayan. Itong mga DD-shit naman na to, itong mga Duterte na to, walang ginawa kundi sirain, pabagsakin ng gobyerno. Yan ang katunayan, mga kababayan, na hindi sila nagmamahal sa bayan. Ang gusto nila, guluhin ang gobyerno. Anong klaseng mga tao mga to? Wala kayong malasakit. O mga kababayan, hanggang sa muli. Ito po ang Nards TV 51. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload po dito. Mundo'y nagtiwala nang makilala ka, di may